natin sa ating mga panalangin ang mga nag-aalay ng kanilang pasasalamat. Mary Joy Rodriguez, Marceli and family, Marcelina Paharan, Iscanio family, Lucy Manakop, Mrs. Susana Mangawang, Val Andore Laurio and family, Lito and Helen Reyes and family, Mr. and Mrs. Vanji Masangkay, Ronald and Agnes Ronil Lisa Hermilin, ang Dr. Hermano Masangkay Jr., Carmelita Nebreja and family, Joseph Aneda Magudang and family, Val Andore Laurio and family, Era Edison AJ Nieto Aaron Masangkay, Mr. JP and Mrs. Jenny Bolano and family, Samaniego and Garcia families, Villaros Lansang Magtalas families, John and Mirna Castillo and family, Bob and Leah Pedregosa and family, Rodel and Dr. Nong Pedregosa, Mimi and Joseph Bernabe, Rizal Vosa and family, Nitz Mariano and family, Juanita Domingo, Bonaguayap and Patero families, Auring Rimorin and family, Alfred and Kai Rimorin and family, Steve and Lady Selby, Chiclet, Joko and Kat Maymay, Gino and Lorin Afable, Perez and Soto families, Caporal Dobles Mendoza and Choi families, Carol and Peter Vials, Nonoy and Ana Siriaco, Simon and Carla Siriaco, Neil Siriaco, Orosa family, Moniz Priscilla and Balben families, Charis and Aaron Manriza, Rebecca and Moniz and family, Francis and Miriam Di Castro, Dolores Gilier and Bing Lafuente family, Nelson Camille Attorney Johan Tobilio, Ray and Evelyn Isguera and family, Rosemary and Baby Di Guzman, Robert and Luisa Moldera and family, Francis and M. Kizar and family, Fritz and Bernadette Delgado and family, Rodel and Irene Moldera and family, Florante and Yvonne Pasqua, Gian and Arlette Pasqua, Paula Haper and Chris Lee Toralde, Ador and Aida Casino and family, Lilian and Ernie Araw, Gerald and Karen Lim and family, Alan and Eileen De Vera and family, Ian Jonathan Casino, John and Ann Garcia and family, Beth and Salvador Sr. Alier and family, Robert Jan and Hazel Alier and family, Socorro and Pilar Orencio, Suzuki and Chuyuki and Tribiana family, Bob and Bibs Maymay and family, Edna Irma Volante Yabot and family, Oliver and Ricky Volante and family, Ralph and Ryan Volante and family, Sally Laurente and family, Jaime Santos and Amio family, Consolta and Baduria families, Jessie Ann and Jose Marie Santos, Ansel Vincent Jenilen and Caxton Amio, Veloria and Killing families, Sison and Austria families, Ricardo Maria Santos and family, Marites Ong and family, Mosali and family, Mori and Volet Valinton and family, John and Vicky Alngog and family, Baby and Rosemary Di Guzman and family, Ronel and Molly Arabia and family, Ann Mingito and family, Sig Kalalin, Ramel Santos, Arching Rojas and family, Mr. and Mrs. Beth Nukum, Carmen Lisay and family, Soriano family and Ronnie family. Para sa kaarawan ni Jenin Emily Escanio, George Villaruz, para sa mabilis na paggaling ni Camille Joy Tuason, Amy and Danilo Crispino, para sa mga kaluluwa ni Jaime Bonagua, Aurea Convilla, Constantino Sr., Bernardino,
Colomba, Claudio, Margarita, Ruhilio, Edita, Silvestri, Asusina, Marjorie, Rodolfo, Martina, Lea, Vivian, Arwil, Livy, Lloyd, Ernst, Priscilla, Peles, Rose, Bernardino, Ramon, Olimpio, Otila, Rosita, Angelino, Pedro, Senior and Junior, Melchor, Arnold, Terso, Condradino, Ronald, Martina, Rosario, Tarsila, Alfredo, Virginia, Leoterio, Darlita, Celestino, Junicia, Annalie, Pedro, Monico, Porcilencia, Erinio, Ermirita, Ambrosio, Rosa, Bernardo, Merenciana, Ernesto, Lolita, Lorenza, Bernardo, Morenciano, Ernesto, Lorenza, Martina, Arwel, Remedios, Rosfi, Sensinado, Catalina, Ruben, Francisco, Paulina, Agustin, Leticia, Dominador, Alex, Edgardo, Pedro, Maria, Emily, Father Nomer, Father Paul, Monsignor Venco, Father Jenny, Dr. Luis, Father Manny, Ferdinand, Father Joseph S.J., Father Neri, Father Fred, Andres, Virginia, Donato, Ramon, Teresa, Ramon Jr., Joel, Roth, Socorro, Adoracion, Melencio, Anastasio, Angel, Chufila, Honorata, Mercedito, Fortunato, Narcisa, Marcila, Fernando Jr., Fernando Sr., Danica, Vivian, Silvino Sr., Amor, Alfonso Sr., Juanita, Roberto Sr., Sister Antoine, Felicita, Roberto, Amor, Ramon Amos, Ophelia, Marivic Manuel, Maria Christine, Joseph, Arthur, Eustacio, Vitaliana, Antonio, Lilia, Eduardo, Manuel, Rolando, Maria Beatriz, Nilda, Robin, Maria Luisa, Salvacion, Benjamin Sr., Juana, Gloria, Gia, Nazario, Apolonio, Pepe, Pilar, Eladio, Diosdado, Francisco, Paula, Felix, Victoria, Anita, Rita, Elena, Teresita, Antonio Sr. and Jr., Juanita, Mierna, Amelia, Rinaldo, Sani, Richelle, Simon, Alfredo Sr. and Jr., Bricio, Joseph Sr., Junicia, Paula Marie, Shoni, Milagros, Federico, Socorro, Fatima, Carmen, Venancio, Celerina, Inocencia, Pasita, Nerissa, Purita, Policronio, Erika, Nestor, Segondino, Natividad, Cesar, Lolinia, Celi, Let, Agos, Puring, Dali, Nicasyon, Sinaida, Lucrecia, Virginia, Norman, Armando, Arceli, Silvestri Jr., Gloria Wilhelmina, Privado, Purita, Denise, Cherry, Chona, Baby Sky, Baby Angel, Simon, Sol Jr., Magdalena, Cristina, Delia, Agnes, Bernardo, Marvin, Domingo, Celidonio, Noel, Benita, Yolanda, Florentina, Rodrigo, Juliana, Ramon, Carol, Jane, Renato, Marvin, Sister Marie, Marta, Crispin, Antonio, Father Mihan, Father Leonard, Father Lahef, Junicia, Melencio, Jose, Bonifacio, Romulo, Elias, Joselito, Bonifacia, Petronilo, Luis, Purificacion, Rebecca, Romeo, Loreto, Sr. and Jr., Socorro, Ray, Monico, Carmen, Eleuterio, Horfrencia, Vergel, Nicolas, Sr., Leoncio, Cristina, Resti, Eduardo, Victoria, Freddy, Rolly, Dolores, Belia, Alfredo, Eugenio, Florentina, Patricia, Rosalina, Apolonio, Dominga, Visitacion, Pedro, Clarita, Segundino Jr.,
Lucas Cristina Gloria Julian Sr., Charlie Salvador Jr., Hospicio Eldrida Tita Rosemary Arian Leonicel, Mark Alvin Pablo Edita, Estilita Dionisio Lorenzo, Lucina Antonio Sr. and Jr., Martin Maria Raymond, Maria Consolacion Viciliano, Felix Nicasio, Margarita Rodrigo Sr., Amada Loreto Luis Sr. and Jr., Antonio Dario Jesus Juanita Pedro, Carolina Antonio Ramon Iluminada, Luisa Beatriz Nieves, Teresita, Rocky Jr., Olimpio Noli Anunciacion, Vicente Lazaro Juliana Casiano, Jose Sr., Victoria Edna, Fernando Lorena, Renato Leonora, Albino Juan, Eduardo, Jacob, Marisa, Elena Herminio, Gerardo, Anselmo Sr., Roberto Laurente, Luciano Sr., Purificacion Feliciano Ana Luciano Jr., Eliseo Levi, Bonifacio Jose Rogelio Berto Loreto Urbana Aquilino Rosita Coli Arthur, Virgilio Carmen Felix Analisa Corazon Romulo Sr., Esperanza Bienvenido Elizabeth, Adoracion Angelico Sr., Evaristo Arsenio Rofina Eliseo Corazon, Tiborcio Sr., Prisalia, Emmanuel Nestor Eli Joshua, Lydia Ernesto Hessen, Dominica Chris, Gerardo Balbino, Sinaida Filino Lourdes, Antonio Cristina, Jason Renato, Guillermo Felicissimo, Crescenda Jerry Romeo, Floristo Fernando Jerry, Ronald Manuel Johnny Andy Marisa, Iman Paul Roberto Emilda, Virginia Needs Manuel, Francis, Antonia Doki, Marilyn Jokaya, Bernard Joaquin, Modista Adoracion, Ruth Carmen Renato Helen, at sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio na walang nakaalaala. Ngayon po ay nasa ika-20 linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverendo Padre Ryan Salvacion. Sabayan po natin ang koro sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayinyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat, gumanap sa banal na pagdiriwang.
Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluyan mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamtan namin ang iyong mga pangakong di malirip na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Iniluluhog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Inihahayag ni Isaias ang panahon kung kailan lilipunin ng Diyos ang lahat ng kanyang piling, kabilang ang mga dayuhan at mga hintil. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin. Ang pagliligtas ko'y di na magluluwap, ito ay darating. Ito'y mahahayag sa inyong paningin. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan na ngayoy kabilang sa kanyang bayan. Buong pusong naglilingkod sa kanya, nangingilin sa araw ng pamamahinga at matapat na nag-iingat sa kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Sion, sa aking banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog, at ang templo ko'y tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan, kami, Panginooy, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa ami iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Para kay San Pablo, ang habag na ipinaaabot ng Diyos sa mga hintil ay siya ring habag na natatanggapin ng bayang Israel. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ito naman ang sasabihin ko sa inyo, mga hentil. Yamang ako'y apostol ninyo, pinangangatawanan ko ang aking ministeryo upang mangimbulo ang mga kababayan ko at sa gayoy maligtas ang ilan sa kanila. Kung naging daan ng pakikipagkasundo ng sanlibutan sa Diyos, ang pagkakatakwil sa kanila, ang muling pagtanggap sa kanila'y para na ring pagbibigay buhay sa patay. Ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Dati, masuwayin kayo sa Diyos, ngunit ngayoy kinahahabagan sa panahon ng pagsuway ng mga Hudyo. Gayon din naman, sila'y naging masuwayin
ngayong kayo'y kinahahabagan, upang sila'y kahabagan din. Sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin ng kanilang kasalanan ang lahat ng tao, upang maipadama sa kanila ang kanyang habag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Parangalan po natin ang mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang Kananeang naninirahang doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ngunit gaputok may di tumugon si Jesus. At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, Pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis, siya'y nag-iingay at sunod ng sunod sa atin. Sumagot si Jesus, Sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo, ngunit lumapit sa kanyang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, Napakalaki ng iyong pananalig, mangyayari ang hinihiling mo. At noong di gumaling ang kaniyang anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal na kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Kung meron mang isang importante o mahalagang aral na makikita o narinig natin sa ating mga pagbasa para sa linggong ito, yun po, the first thing is the importance of prayer, ang kahalagahan ng panalangin o ng pagdarasal. And second is persistence in prayer, ang pagpupursige sa pagdarasal, sa panalangin. Yung una nating pagbasa galing sa aklat ni Propeta Isaías ay patungkol sa pangako ng Diyos para sa lahat ng mga tao. Ano ba yung pangako niya? Sabi niya, siya ay makikinig at tutugon sa lahat ng mga dasal ng mga tao. Not simply with the prayers of the Jews, hindi lang po sa mga Hudyo, ng piniling bayan ng ating Diyos, kundi sa lahat po ng mga tao, that He will listen to the prayers of the people. And hindi niya po tayo papabayaan. That's the promise of God in the prophet Isaiah. It was even symbolized by the mountain of Zion, yung bundok ng Sion. Ano ba yung bundok ng Sion? It's actually where the temple of Jerusalem has been built. So yung templo po ng Jerusalem, nasa tuktok po ng bundok ng Sion.
Now, nung nandyan pa po yung templo ng Jerusalem, meron pong tinatawag doon na Court of the Gentiles. Ano ho ba yung Court of the Gentiles? Ano bang ibig sabihin ng Gentile or Hintil? Ibig sabihin, hindi mga Hudyo. Taong hindi Hudyo. Now, yung Court of the Gentiles, it was been meant for people who are not Jews. So that when they go to the Temple of Jerusalem, they can pray, even though hindi sila mga Hudyo. So the Temple of Jerusalem, hindi lamang po para sa mga Hudyo, kundi para sa lahat ng mga tao, including the non-Jews. So, ayun ho yung templo. Because the temple is the house of God, so everyone is welcome. Everyone can enter into it and can pray. So, that's how the prophet Isaiah would describe the promise of the Lord. Sa ating second reading, kalawang pagbasa, from the letter of Paul to the Romans, anong sabi ni San Pablo? Hindi nagbabago ng isip ang Diyos sa kanyang mga kaloob at mga handog. The gift and call of God are irrevocable. So kung ano yung ipinangako niya, ano yung handog niya para sa atin, hindi yun nagbabago. Hindi yun masisira. It will remain. So if He promised to us that He will answer our prayers, it will continue until the end of time. Hindi po yan mawawala because the gift and the call of God are irrevocable. Okay? Now, sa Ebanghelyo natin, ipinapakita ng ating Panginoong Hesukristo that He is fulfilling what was been promised in the book of the prophet Isaiah, na tutugon siya, sasagutin niya ang mga dasal ng mga taong lumalapit sa Kanya. Sabi ng ating Ebanghelyo, pumunta siya sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Ano ba yung Tiro at Sidon? Lugar po yun ng mga Hintil. Hindi po yan lugar ng mga Hudyo. But the first thing that we have to ask, bakit si Kristo nandun? Kasi later on, sasabihin niya, yung mission niya ay para lamang sa mga tupang naliligaw sa sambahayan ng Israel. Siya lang ang pupuntahan niya. Yun yung pupuntahan niya. But right now, it's telling us, nandun siya sa Tiro at Sidon, lugar ng mga Hintil, hindi po lugar ng mga taga-Israel. Okay? So, that's the first thing that you have to ask. Kung para lamang siya sa Israel, ika nga sa kanyang sinabi, how come He is there in the land of the Gentiles? Okay? So, it gives us a hint kung anong gustong gawin ni Kristo doon. Okay? And later on, it will tell us, merong isang babaeng taga-Kanaan in that area, hindi po Hudyo, lumapit kay Kristo at humihingi ng tulong dahil ang kanyang anak na babae ay sinasapian ng demonyo. Ito pa, importanteng detalye ito, my dear brothers and sisters, kasi sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo, a woman cannot talk to a man in public. Okay? Hindi pwede. Lalong-lalo na kung ang lalaki ay isang guro, just like Jesus. So, talagang babaeng ito ay desperada na talaga because he break the rules. Pumunta siya kay Kristo, isang guro, isang lalaki, at nakipag-usap siya in public to the Lord because really, she is in need of help. Kailangan niya ng tulong galing sa ating Panginoong Hesukristo dahil nakakarinig na siya ng mga kwento ng ating Panginoon ay may kakayahang gumamot ng may mga sakit at magpaalis ng mga demonyo sa mga taong sinasapian. So, she went to our Lord asking for help. Pero ilang beses, hindi parang gustong ibigay ni Kristo yung hinihiling niya. 3 beses. 3 beses. Actually, here in this gospel passage, ang ating Panginoong Hesukristo is allowing this woman to exercise her faith. That she is letting the woman to be persistent, magpursige sa kanyang pananampalataya. Yung mga disipulo ng ating Panginoon, madaling nairita, ay pagbigyan mo na yan at saka para umalis na. Pero si Kristo hindi po ganyan. She really wants to see the persistence of the person. Gusto niyang makita kung gaano kalalim yung pananalig ng babaeng ito.
At yung pangatlong tugon ni Kristo ay yung pinaka hindi magandang pakinggan. Uulitin ko lang po Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Okay? Tinawag niya pong aso yung babae. It's quite derogatory, my dear brothers and sisters. Kasi, in the culture of our Lord, ang mga Hudyo, ang tawag nila sa mga Hintil, lalong-lalo na sa mga naninirahan sa Kanaan, na mga kaaway nila ay mga aso. So it's a derogatory word. So, in-apply ni Kristo yun sa babaeng ito, aso. Imagine, you will be called as a dog. Imagine that. Okay? Pero ano bang sabi ng babae? Tunay nga po, Panginoon, ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa pag ng kanilang Panginoon. Sige, Panginoon, tinatanggap ko yung tawag mo sa akin na tuta o aso ako. Pero pagbigyan mo ako. That's the moment the Lord was been struck by the faith of this woman. Sige, kung ganyan ang tawag ng mga Hudyo sa amin, okay lang. Pero pagbigyan mo ako. Wala akong pakialam kung anong sasabihin ng mga tao kung sino kami. Pero alam kong pagbibigyan mo ako. That's the trust in God that is needed for each one of us. Yung persistence, pagpupursige. At kung nagpupursige tayo sa ating panalangin, siguradong sasagutin tayo ng Diyos. Okay? Dear brothers and sisters, meron ba kayong pananalig, klase ng panalangin, kagaya ng babaeng taga-Kanaan? Okay? That kind of persistence. O kung ang nangyayari, nagdarasal tayo, hindi tayo pinagbibigyan ng ilang araw, ilang buwan, humihinto na tayo. We give up on our prayer anyway. God is not listening. God is not answering what we're asking for. But you know, dear brothers and sisters, sabi nga po ni San Agustin, may tatlong sagot, may tatlong tugon ang Diyos sa ating mga panalangin. Number one, yes, oo, ibibigay ko. Dahil yung ipinapanalangin mo ay makakabuti para sa'yo. The second is, hindi. No, I will not give it to you. Because what you're praying for is not good for you. Tapos pangatlo, not yet. Wag muna. Kasi, I am preparing the best for you. Sometimes, yung tugon ng Diyos sa atin ay yung pangatlo, not yet. Hindi pa ngayon. Hintay ka muna. So that, as you wait for it, as you become persistent about it, nagpupursige ka sa iyong panalangin, mas lumalalim yung pakikigrelasyon mo sa Diyos. And that is the aim of God for each one of us. Kasi the more you exercise your faith, the more it becomes deep. And the more you pray, the more that you become close to Jesus. At yun yung pinaka-importante sa lahat, my brothers and sisters. Kasi sa buhay natin, lahat naman nawawala Lahat naman is simply passing by. But you know, our relationship with God is the only thing that will remain. Kahit nga po kamatayan, hindi masisira ang ating pakikipagrelasyon sa Diyos. Pero sino ba ho yung makakasira niyan? Tayo mismo. If we don't continue to pray, if we are not persistent in what we are asking for. So, tingnan niyo po yung nangyari sa babaeng Kanaan. Sinagot po ng ating Panginoon ang kanyang hiling, ang kanyang panalangin. Hopefully, with our persistence, sa ating pagpupursige, sa ating panalangin, sa ating pagdarasal, tayo po ay makarinig din ng tugon, salita ng Diyos, na tutuparin niya kung ano yung hinihiling natin sa Kanya dahil nagdasal tayo ng taimtim, dahil nagtiwala tayo sa Kanya. Amen. Magsitayo po tayong lahat. Sumasampalataya ko sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, nilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo,
sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Mahabagin ang Diyos, Ama, at mapagmahal sa kanyang mga anak. Kinakalingan niya tayong lahat sa pag-ibig na nagbibigay sigla at lakas ng ating buhay, kaya't buong tiwala tayong manalangin. O Diyos, dinggin mo ang iyong bayan. O Diyos, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono, turuan mo silang yakapin ang lahat ng tao nang sa gayoy mabuwag ang pagkakabahabahaging umiiral sa aming mga pamayanan. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, naway maging tapat sila sa kanilang tungkuling maglaan ng mga programa para sa mga dukha, mga biktima ng karahasan, at mga pinabayaan ng kanilang mga pamilya. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga magulang na nawala ng mga anak dahil sa sakit, kalamidad, marahas na pagpaslang at digmaan, naway tulad ng babaeng Canaanea, makadama sila ng pag-asa at pagmamalasakit mula sa kanilang komunidad. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga dumaranas ng matinding pagsubok sa buhay, mga nasisiraan ng loob, mga may sakit at nag-aagaw buhay, naway dulutan mo sila ng ginhawa sa katawan at kaluluwa. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga kapatid naming yumao, matanggap nawa nila ang awat habag mo, O Diyos, upang ganap nilang makamtan ang buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. O Diyos, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, sa gitna ng mga pagsubok sa buhay, taos puso kaming nananalangin sa iyo, iligtas mo kami, palakasin mo ang aming loob, at gawin mo kaming tapat at mapagmahal mong mga anak. Iniling namin ito sa pamagitan ni Kristo na nabubuhay at nagahari, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. This
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain na iyo na ring ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod upang iyong may tampok sa dakilaan mong lobos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan, dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraan. May manguna sa amin para ikaw ay balikan, kaya't ang iyong minahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y tunay-kain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, bilang sasaluhan natin, hanggang sa Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Roberto naming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Yan din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuluyan sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Berheng Maria, Ina ng Diyos. Kaysa ni San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Per ipsum et cum ipsu et in ipsu, est dividio patnipotent Spiritus Sancti, omnes honore gloria per omnia saecula saeculorum. Sa tagubilin ng mga nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoong natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan
at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mawagas sa amin, mawagas sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mawagas sa amin, mawagas sa Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang si Kristo'y aming pinagsaluhan, inihiling namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa lahat, sa kanyang pagiging aming kaparis, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po'y lumuhod at dasalin ang panalangin kay San Jose. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O pinagpalang San Jose, dumudulog po kami sa iyong karangalan. Idinadalangin namin sa iyo ang aming parokya at ang buo naming sarili, upang ikaw ang aming maging ama sa tuwina, aming tagakupkop at patnubay sa landas ng kaligtasan. Ipagkamit mo para sa amin ang lalong matibay na kalinisan ng puso, ang lalong maningas na pagnanais sa kabanalan. Bilang pagsunod sa iyo, gagampanan namin ang lahat naming gawain, alang-alang sa lalong ikararangal ng Diyos at sa pakikiisa sa kamahal-mahalang puso ni Jesus at kalinis-linisang puso ni Maria. At ikaw, o pinagpalang San Jose, idalangin mo kami at nang kami makabahagi sa kapayapaan at kaaliwan ng iyong magandang kamatayan. Amen. San Jose, aming patron, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.